Hello freelancers, April na po. Pwede na tayong mag-file ng first quarter income tax return for the year 2025. Ang start ng filing po is April 1, 2025 at ang deadline is on May 15, 2025. My name is George. I'm a freelancer's tax advisor at JA Consulting. Since 2018, we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. I will share a quick guide kung paano po mag-file ng first quarter income tax return for the year 2025. Very important, para lang po ito sa mga freelancer na naka 8% income tax rate option. Tatlong scenario po yung isi-share ko, pero maglalagay ako ng timestamps para papanoorin mo lang kung ano ang applicable sa'yo. Let's start. First scenario ay para sa freelancer na hindi lumagpas ng 250,000 ang kanilang income ng first quarter 2025. Ano ba ang first quarter? Month of January, February, and March. Pag tinotal po natin yon at hindi lumagpas ng 250K, itong scenario 1 po ang susundan nyo. Kahit kaka-register mo lang ngayong taon or previous year, pwede mo po itong gamitin basta hindi lumalagpas ng 250K ang first quarter year 2025 income mo. So ito guys, for this example, virtual assistant registered January 15, 2025. Ang total income is 175,000. Tapos may non-taxable tayong 250K, kaya ang taxable income negative pa po, kaya ang tax due is 0, wala po tayong tax na babayaran. Dito na po tayo sa EBIR para ma-file na po natin ang ating income tax return. Dito tayo sa profile, lahat po ng ilalagay natin dito, lalo na kung first time mo palang mag-file, ay dapat nakabase po sa ating BIR Certificate of Registration. So ito siya guys, ilalagay lang po natin ito sa EBIR profile natin. Lahat po ng information. Pag dati ka na pong nakapag-file or may nakasave ka na pong profile, ilagay lang natin yung TIN number natin. And click lang po natin yung tab, mag-auto populate na yung ating information. And then balik tayo sa BIR Certificate of Registration. Dito po sa tax types nakalagay yung kailangan nating i-file or i-comply kay BIR. For freelancer, usually ito lang po yan, income tax return. Itong una is yung annual ITR, itong pangalawa yung quarterly income tax return. Ito po yung kailangan nating i-comply ngayon, itong first quarter. Balik tayo sa EBIR, hanapin natin yung form. BIR form number is 1701Q, version 2018. Very important guys, version 2018. Ito pa yung latest version ng quarterly income tax return. And then, click natin yung fill up, click OK. Start na tayo guys. Number 1, year 2025. Number 2, first quarter. Number 3, no. 40, 510, automatic. 6, RDO code, automatic. Number 7, taxpayer type, professional. Number 8, ATC is 017. Income from profession, 8%. Number 9, taxpayer name is automatic, 10 address automatic, 10A zip code automatic, date of birth number 11 manual po siya nilalagay. Number 12 email address automatic, 13 manual po nilalagay ang citizenship. Number 14 leave as blank, number 15 tick no, number 16 naka-automatic na po yung 8%. And then that's it. Click natin yung validate. Pag validation successful, ibig sabihin na fill out na po natin lahat ng required information sa page 1. Click OK and then click edit. Click po natin yung next. Dito na po tayo sa page 2. Schedule number 2. Dito po for 8% income tax rate. And then number 47A, yung income ko for the first quarter. Balik po tayo sa income summary ko. Ito po ang income ko for the first quarter. January 25, 50K. February 15, 70K. March 31, 55K. Total of 175,000. Yan po ang ilalagay natin dito sa 47A. 48A, 0. 49, automatic. 50A, taxable income previous quarter. Wala po since first quarter of the year po itong fina-file natin. Wala pa po tayong previous quarter. 51A, automatic. 52A, very important po. Dito po ilalagay yung 250,000 na non-taxable income. Manual po siya nilalagay. 250,000.
Taxable income, negative po, negative 75,000. Kaya wala po akong tax due for the first quarter. So, zero po yan. And then, that's it. Tapos na po guys. Click validate. Validation successful. Click OK. Balik po tayo sa page 1. Ayan, nakalagay po dito, wala po akong babayaran dahil hindi naman po lumagpas ng 250,000 ang income ko for the first quarter year 2025. I-file na po natin siya. Click submit final copy. Click OK. And then ito po yung last step guys. Mag-OK tayo sa terms of service agreement. Hindi ko po siya gagawin dahil for example purposes lang po itong ginawa ko. Pero make sure guys na babasa nyo itong submit successful. Dapat ito yung mag-pop out guys. Meron kasing time. Actually madalas siya nangyayari lalo na sa quarterly ITR. Ang unang lumalabas is your tax return was not submitted online. Ang gagawin po natin, i-okay lang natin, i-resubmit lang po natin hanggang mabasa natin na submit successful na po siya. And that's it guys, tapos na po tayo. Ipapakita ko po sa inyo yung final output. So ito po yung final output. I-print out po natin siya ng PDF. Tapos i-backup po natin online. Page 1 ng ITR natin. Lagyan nyo po ng pangalan. Page 2 ng ITR natin. So, ayan po yung final natin. Print out ko lang siya ng PDF para mas maganda po yung record keeping ko at ma-backup ko po siya ng mas madali. And then yung third page, ito na po yung email confirmation or yung tax return receipt confirmation. Ito po yung pinaka-importante dahil ito yung proof na nakapag-file po ako ng first quarter income tax return ko. So 3 pages lang po siya guys dahil wala naman pong tax payable. And tapos na po ako sa first quarter income tax return. So that's it guys. I hope makatulong itong guide sa pag-file mo ng first quarter income tax return. Ang next tax compliance natin ay second quarter ITR. Sa July pa po ang filing nun. More power sa freelancing business mo, more clients to come. Stay safe.